Bakla-baklaan in 2026. Ito lang yung mga kapatid kung may ipupush kang ganitong agenda. No? Kumari, nasa internet ka and everything sa internet is pagtatawanan. Then why be offended? Like, mga kapatid, yung religion nga eh. 'Di ba? Like nung nakaraan lang, people are mocking Jesus. 'Di ba? And parang, oh, grabe naman, ba't nyo i-push sa amin yung paniniwala nyo? No? Tapos, ma-offend tayo sa mga ganitong bagay. I don't think it's even that, pero sige, basahin natin. Galing kay Rudina Singh. Hindi ko siya kilala. And, hello. I don't hate gays. Okay. So, basahin natin. Bakla-baklaan 2026 protected ng cosplayer ni Jesus. Sino yun? Naalala ko 12 years ago, thesis ko ang bakla. Specifically bakla-baklaan, kabaklaan sa Pilipinas. Hanggang ngayon, bumabalik ako dito lalo na tuwing may panibagong lumang discourse tungkol sa mga Trojan horse. AKA mga lalaking nagpapanggap na bakla para kumita ng pera. To be fair, sobrang funny ng sino mang content creator yan. Kumari may metal music tapos sasayaw sila ng da-na-na-na, da-na-na-na, da-na-na-na. O kaya psychosocial. Sobrang tapos sa umpisa parang maangas sila. Parang funny nun. Okay. Sorry. Offend kayo dyan. Kung babalikan mo, hindi naman ito random na phenomenon. 1954, ginampanan ni Dolph ang pinaunang baklang karakter sa Philippine cinema at doon nagtapos. Doon nagtapos. Dahil sa sobrang tagumpay ng pelikulang halos 20 pelikula ang ginawa niya sa loob ng isang dekada na umiikot sa baklang persona at isang pattern. Isang susundan ng marami. Umasak ang iba, mga kabayan dyan, bla 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 bla, mga kilala sa pagiging macho. Di sila bakla. Okay, sa mga example nyo kasi dito na binanggit. I think yung comedy kasi doon, 'di ba? Alam niyo 'yon, parang hindi ko naman sasabing snowflake na kayo ngayon or tayo. Pero intense kasi yung comedy noon, and nung unang siguro pansin ko noon, kapag bakla ka, parang it is viewed negatively. Ngayon kasi parang may movement na para doon, may mga human rights na din. And actually sa college may subject na parang gender something, kalimutan ko na. And it all talks about kung paano mo i-treat ng tama each gender. So for me, paka-weird nun kasi may pagkakaalam, no? Dalawa lang meron. So, yung pansin ko dito, isipin nyo si Eddie Garcia. Di ba yun? Talagang, matipuno. Diba? Tapos, ilagay mo siya na parang mag-aakto siyang bakla. Diba? Parang, parang matatawa ka nga naman. Diba? So, I think the context here matters. It's not that yung kabaklaan yung tinitingnan. I think nung unang panahon, it is very frowned upon. Pero kung if you're a famous guy in a famous comedy movie, tapos mag-aarte kang bakla, I think it's the character kasi like, nakikita nyo yung dichotomy. Parang, siya, macho-macho siya, tapos bakla pala. So, yun yung funny noon, I think. Kaya nauso yung ganong formula sa kanila. And until now, di ba, parang kakadescribe ko lang nung kumari maangas, no? Lalaki, matipong sasaya ng malambot, bakla, parang mag-a-act sila na ganon. So, it still works until today, di ba? At doon, pumapasok ang bakla-baklaan bilang performance. And actually, may mga correct me if I'm wrong, no? Pero alam ko sa drag contest, kasi dati na nakanood ako niyan sa mga baryo, yung mga sumasali daw doon, it's either may bakla, tapos may mga lalaki na magaling lang talaga magbihis ng pambabae. Tapos sasali sila sa drag contest. So, sobrang na-amaze ako sa mga lalaking gano'n noon kasi it takes skill din and art. No, hindi mo pwedeng i-push lang na
bakla ka, haha, funny. No, dapat lahat kuhang-kuha mo. No? If sasali ka sa parang drag content. So, bilib ako noon kasi talagang nakakakita ako ng lalaki na wow, parang babaeng-babae talaga na ang ganda. Tapos, in a comedic way, magpapatawa sila. Pero lalaki. Pero may mga bakla din na ano. Correct me if I'm wrong kung may ganun pa din ba ngayon sa drag contest. Ayan. Para gumana ang joke, kailangan may baseline ka ng lalaki, straight, macho. Ayan, andito. Tapos babalik ta rin mo. That's the context. Ba't siya funny, di ba? Biglang magiging effeminate. Doon ang gagaling ang tawa. Hindi dahil sa bakla mismo, kundi dahil sa pagbaksak ng inaasang panglalaki. Boom! Hindi ko pa... Guys, hindi ko to pre-read. Okay. Ang galing Sorry po, naunahan ko. At doon pa lang malinaw na kung paano binuo ang bakla sa imahinasyon ng mainstream. Hindi bilang identity, kundi bilang twist, bilang joke, bilang performance. May mga babae din na ginagawa itong kakatawanan Yung kumari may crush sila na sobrang pogi, pas bakla pala, pas bigla silang tatawa. Diba? Hanggang ngayon effective pa. Sorry. Hanggang ngayon effective pa din. Okay. Pero hindi naman one-dimensional ang kasaysayan. Dumating ang mga filmmaker tulad ni Di Ko Yan Kilala. May Tubog sa Ginto, may Tatay Kong Nanay, may Markova. Ano yung Markova? Doon ba galing yung Tanya Markova? At kahit si Dolphy mismo lumihis din sa caricature at nagpakatao. Doon namin nakita na may pagitan, may distansya ang bakla bilang bilang tao. Kahit problematic ang bakla-bakla, naging bagay pa rin siya ng history. Hindi siya ang dulo, pero isa siyang entry point. Fast forward, diba si Coco Martin? Si Coco Martin, diba? May mga gino-joke sa kanya na meron siyang scene na bakla siya. Tapos, Sir, tapos na po. Stop. Okay. Entry point? Question mark? At hindi lang ito tungkol sa pelikula. Nasa TikTok, buhay na buhay pa rin bakla-baklaan. Pero iba na ang konteksto. Hindi na siya tungkol sa narrative experimentation o cultural entry point. Malinaw na, pera na siya. Hindi ba... Sige. Pero, pera pa rin naman yun, di ba? I mean, entry point to pera. Parang ganun. Mga content ka rin gagamit ng boses kasi lang na may audience. Gumagana Nakakatawa kami. May market ang kabaklaan namin. I thought you're making sense. I think nakita mo na dito kung saan yung reason. Ganun pa din. Parang tinitwist nila. Pero sige. Hindi ko alam kung anong content naman kasi tinutukoy niya dito. Pero yung mga content na nakikita ko nga lang. Ayun, yung nagpapanggap silang matipuno, macho. The same formula na binanggit niya dito. Ito pala yun. Yung akala mo macho, pero bakla pala. Mga ganun. Yun na yung mga content na nakikita ko na so far. Pero di ko alam sa ganito. Okay? Dito naging malinaw yung tension. Hindi naman namin sinasabing tumigil kayo. Okay. So fake news Fake news, mga nagsasabing tumigil. No, it's not daw. Hindi naman namin pag-aari ang bawat anyo ng kabaklaan. Alam namin na kapag naipakita na ang isang identity, automatic na pwede itong gayahin, perform, appropriate. Wala kaming magagawa doon, pero may hangganan. Okay, saan? Hindi pwedeng kinakain nyo ang kabaklaan namin habang kayo rin ang unang nananapak dito. Oh, okay. Hindi pwedeng kumikita kayo sa bakla humor tapos kayo rin ang tumatawa sa homophobia o mas malala, kayo mismo ang gumagawa nito. Okay? That's
that's viable. Basically, mga kapatid, no? Dito kasi, personal take ko lang. Kung nasa internet yan, it's all, kumare ako, pinost ko to. Gawan nyo ako ng memes, gawan nyo ako ng nakakatawa, i-bash nyo ako. And wala akong karapatang magalit actually kasi fair use nyo yan. Di ba mga kapatid? Di ba kumare, pinagtatawa nyo, ang lalapat-lapat ng noo mo. Di ba? Kaya yung mga pinagsasabi ko, it's all subject to criticisms. Diba? Kasi nilalagay ko yan dito as long na fair use, mga kapatid, ha? Hindi yung pwedeng 1:1 lang. Sila lagay nyo lang yung mukha nyo na bangga. Diba? Okay, fair use lang. Fair use tayo. Pero kung anong ilagay mo dito sa internet, it's subject to criticisms. It's subject na maging memes. Kasi nasa internet na yan eh. And yes, good na yung history ng kabaklaan is nandito. And okay, it's kind of I can see here na parang okay naman yun. But suddenly now it's not okay kasi ginagamit na siya na content where in reality wala naman nag-change. Ganun pa rin naman. Nag-e-evolve lang yung ways kung paano nila gawin. Pero ayun nga, syempre sure ba tayo na yung specific content creator na yun is nambabash sa mga kabaklaan or what? No? Let's not accuse people here, no? Pero kung may mga ganong scenario din, that's sad reality. Pero mga kapatid, parang kagaya na ito, may mga drag na nag-meme kay Jesus, no? And if you're a Christian and nagagalit ka doon, itong message ko sa inyo, mga kapatid, huwag tayong ma-offend. Okay? Huwag tayong ma-offend that people are mocking our Savior, mocking our God, mocking Jesus, di ba? Bakit, mga kapatid? Kahit si Jesus, nandito pa yan sa lupa, minamak na siya ng mga tao and hindi niya kailangan ng defense. Hindi natin kailangan na i-defend siya. Actually, kung kasama natin si Jesus ngayon sa lupa tapos binabash siya ng mga tao, ang sasabihin na niya, don't. Kaya mo kung anong sabihin nila sa kanya, ang sasabihin nila. Diba? Ganon sila kamahal ng Diyos natin. Ganon sila kamahal ni Jesus. And tayo, mga kapatid, dapat ganon din tayo. Let's keep calm. Okay, kung nakakatawa, sige. Okay? Kaya matagal na yan ginagawa. Panahon pa ni Jesus sa lupa. Ginagawa na yan sa kanya. So, wag tayong ma-offend, mga kapatid. If someone may nag-drug na si Jesus daw, ganito, ganyan, di ba? Pero kung nag-i-spread na sila ng lies, they're using the name of the Lord in vain, then dun tayo mag-speak up kasi kailangan natin i-clear kung ano yung mga lies, ano yung mga fake news na sinasabi nila patungkol sa ating Diyos. Mga kapatid, isa lang ang Diyos na meron tayo. So, and ang Diyos natin, hindi siya nang di-deceive, hindi siya nagsisinungaling. Ang Diyos natin ay totoo at buhay. Diba? Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, truth, ano ba yung ibig sabihin ng truth? Katotohanan. So, if they are speaking na or using the name of the Lord in vain, then doon tayo mag-comment. Doon tayo in a loving way, of course, mga kapatid. Sabihin natin na ganito, ganyan, fake news to, hindi to totoo kasi sabi ni God o sabi ni Jesus, blah blah blah. Kung ano man yung sinasabi nila, ito yung characteristic ng Diyos, diba? And our God is always faithful, o ganyan, diba? Okay, so wag tayo ma-offend, mga kapatid. Let's be, react in a loving way, diba? Okay, at real talk lang. Marami sa inyo ang kumakapit sa bakla-baklaan kasi hindi sapat ang pagiging straight nyo para maging interested. Ako, straight po ako. Like, comment, subscribe, please. I need help. Sa YouTube, subscribe. Kung sapat ang personality nyo, hindi nyo na kailangan manghiram ng amin. Yung ginagawa naming survival, strategy, wala kaming choice. Anong kami wala? You have the choice. You always have a choice. Okay? Kayo meron.
Kawawa kayo sa totoo lang. For sure, ilang babae din ang pikot nyo sa mga sketch nyo yan. Lalo na yung mga babaeng nakikiliti ng mga bakla. Hanggang dyan ba naman pinagsasamantalahan nyo sila? Okay. Kaya nga kayo lang din yung nakakaisip ng manyak na lalaking magpapanggap na trans para makapag-banyo sa... Okay. This one's okay. Very, very serious accusations. Yo, my bros dropping bombs, man. Okay. Tapos ngayon, tinatalakan kayo ng mga bakla. Ilalapag nyo na parang bara yung banter nyo. Kayo nga, lalakas nyo manglait na parang contradiction. Nagde-demand ng rights pero pala okray. Parang ang framing lagi, masamang ugali lang ito. Pero kung titingnan mo ng maayos, hindi naman talaga ito tungkol sa ugali. Kung lulubog ka sa kahit anong space namin, mapaparlor, sa Eskinita, rooftop sa Makati, ano yon, mapapansin mo na parang common trait ang pagiging palaokray. Pare-pareho ang talas ng dila namin, pare-pareho ang wit, and very funny din. At kadalasan yung pinakamalakas mang okray sa amin ang siyang pinakanakutya ng kabataan. Hindi yan coincidence. Source, okay? Proof. Okay. Hindi ko alam kung saan to nanggaling. Siguro based on experience. Okay. Mga panahon na wala kaming boses, hindi kami sumasagot, binabatukan kami, pinagtatawanan. Yes. Hindi naman. At dahil hindi kami pinayagan sumuntok kami para bumawi. With humor, okray. Okay. Ang okray hindi simpleng panlalait. Itong naging unang anyo ng depensa na pinayagan sa amin. Isang paraan para mag-clap back ng hindi physical. Para si Rizal, Okay, so okay lang naman itong mga ganito kapatid. Kung Kristiyano ka, tapos hindi ka pwede mag-clap back. Diba? Hindi naman yun yung sinasabi ng Hindi naman yun, kumbaga may pumasok sa bahay nyo, nanloob sa bahay nyo, hindi ka na ba allowed depensahan yung sarili mo? Diba? Isipin nyo, God also wants to defend ourselves, lalo na sa mga ganung bagay. Pero, in what way ba, mga kapatid? In what way ba tayo? Back to, may nanloob sa bahay natin. Of course, poprotektahan natin yung pamilya natin na nasa loob ng bahay natin. So, we will do very difficult things para lang maprotektahan yung buhay natin and yung buhay ng mga tao sa bahay natin. Now, nababash ka. Paano ka ba magka-clap back in a very loving way? Diba? Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, sa perspective ng isang Kristiyano to, hindi na basta-basta okay lang na ignore mo na lang. Diyan na lumalakas kasi yung bullying. I've been bullied before. Hindi gumagana yung ignore mo lang. Because the way na mas pinapatagal mo na i-ignore mo lang, mas nagkakaroon sila ng power para to do things. To do things sa'yo. Kasi okay lang Wala namang wala namang nag-a-against sa kanila Pero in this scenario, paano ka ba magka-clap back? Of course, kung magka-clap back ka, of course, in a very loving way pa din. Okay? Hindi pwede na, sasabihin mo lang sila ng negative, mumurahin mo sila with diba? Hindi naman syempre ganun, mga kapatid. Diba? So, kung magka-clap back tayo, may gagawin tayong things, make sure natin na hindi rooted sa vengeance. Diba? Hindi rooted kasi gusto nating i-uphold yung justice. Mga kapatid, Diyos na yung bahala doon. Okay, pero tayo, ano ba yung gagawin natin? You are being bullied sa work. Anong gagawin mo? Diba? Or you are being bullied sa school. Anong gagawin mo? So, ayun, tuloy natin. Ang okray, hindi simpleng panlalait. Ito naging una yun ng depensa na pinayagan sa amin. Kasi wala namang illegal doon. Pag nanapak ka, di ba? May illegal. Isang paraan para mag-clap back ng hindi physical pero may tama. Yeah, pero marami pang iba Bible verse.
Yung mga Kristiyano pag nag-aaway, no, makakakita ka, alam mo na may issue kapag nagbabatuan ng Bible verse, eh. Kristiyano be like, na-offend ako. Eto sa'yo, remove speck on your own eye. Diba? Don't judge others. Ganyan. Don't do to others what you don't others. Ay, nako. Ganyan mga Kristiyano mag-aaway, eh. Kaya nang naging masikip ang parlor para sa mga baklang kinulang ng oportunidad ng kultura, sabay nagbukas ng oportunidad para sa mga bakla na magpatawa sa pang-ookray. May mga pagkakana below the belt. True. Pero kung galit ka na tapos gutom ka pa at wala kang ibang armas, syempre tatama ka kung saan masakit. Okay, so that this comes from desperation. Okay. At kung ang kultura natin ay lookist, sa itsura, sa ganda at man, talaga tatama ang okray kasi doon tayo natawa. May mga joke na feels weird, eh, no? Naalala nyo yung kay Vice, yung kay Jessica Soho. Di ko alam kung natatawa kayo doon, pero the first time I heard that, parang okay, medyo below the belt. Parang, alam mo yun, parang at that point, hindi ka na natawa. Parang nahihiya ka kasi parang offensive. Alam niyo, feeling ko nagagets niyo yung ibig ko sabihin na kind of, na medyo awkward na. Okay. Ang nangyayari tuloy, nagkakaroon ng reversal. Dati kami ang pinagtatawanan nyo. Ngayon kami na ang nagpapatawa. At binabayaran nyo pa kami para gawin yun. Dati kami binabatukan nyo, ngayon okray namin kayo at kikita kami. At sinong katawa-tawa? Yan naman talaga, eh. Diba? So, sa tagal na ginamit laban sa amin na salita, natutunan namin kontrol. Words can't bring me down. Sabi nga ni Christina, I'm bulletproof, nothing to lose. Mga self-uplifting songs na inspirational. Sabi ni Sia, siya o ano man, hindi lang yung lyrics, para sa amin training ground yan. Pang brainwash, you're bulletproof, nothing to lose. Kinuha namin ng armas na ginamit sa amin at ginawa naming sarili. Yo! Kaya nakakaloka lang na ngayon pinupulis ang okray. Para sinasabi nyo maging mabait kami. Pero hindi nyo tinatanong kung saan ito nanggaling, mas malala pa. Ba't nasa okray na tayo pala? I thought we're coming from sa mga nagbabakla-bakla. Okay? So okray, bahala kayo dyan, di ba? Kung gusto nyo mang okray, wala naman pumipigil. Diba? Kung ano man ang reason natin yan. Diba? But if you're a Christian, mang-okray ka ba? Okay, so how do we handle conflicts? How do we handle conflicts? So basahin natin yan. Ito, sabi dito sa Matthew 18:15, as Christians, how do we handle conflicts? Na sabi dito, dealing with sin in the church. If your brother or sister sins, go and point out their fault. Just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along. Para si pastor, si leader. So that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Marami nagsasabi dito mga kapatid na parang okay, paalisin na sila ng church. Diba? Mga kapatid, hindi ganon. Okay? Mga kapatid, ask ko kayo ng question. Paano nyo ba tinitreat yung mga hindi naniniwala o yung mga unbelievers? Of course, kapatid, with love pa din. Pero
wala na. Hindi mo na sila i-call out na gano'n na kagaya ng iba na ginagawa nila na ang audience mo hindi na mga unbelievers tapos sasabihin mo mapupunta ka sa hell kasi ganito, ganyan. Pag blah blah blah. 'Di ba? You treat them with love pa din, 'di ba? So if you're a Christian and you want to handle a conflict here, 'di ba? And paano mo ito sasabihin sa kanila? 'Di ba? Kakausapin mo nga one-on-one 'di ba? Kakausapin mo one-on-one. So magsasama ka ng dalawa tapos sa church. Pero paano mo 'yun gagawin? Sabi sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. So anong ibig sabihin na ito? At gentle lang. Ba? Dapat ipakita natin na we're coming from a wise perspective. No? Hindi, dapat ready rin tayong makinig sa kung ano man yung reason but ano yung nila. Hindi tayong ipapakita natin na na-judge na natin sila na tayo yung tama. Dapat ipakita pa rin natin sa mga kapatiran natin ito that they are heard, that they are being understood. Pero of course, diba, call out niya diba? Okay, naintindihan. No? Dapat with love pa din. Hindi yung paalisin mo na sila ng church, i-DA na natin sila. No? Mga kapatid, pag hindi na sila nakikinig, hindi naman talaga sila nakinig in the first place pa din. Then paano natin yun i-handle? Treat them as you would a pagan or a tax collector. Of course, paano mo iti-treat ang mga unbelievers? Still, with love. Pero hindi na ng mga ganito. Kaya mo na. Let them do their thing. Treat them like an unbeliever. Nakakalungkot. Pero yun kasi pinili nilang buhay. Pero once na you understood, no, na understand na nila yung mistakes nila, then they are welcome, diba? Tatanggapin pa rin natin sila ng open arms. So, tapusin na natin to. Okay? Sa dulo, hindi naman ito na pala. Hindi ito simpleng pala, transgression ito, paglabag sa role, matagal yung pinipilit sa'yo, natahimik lang. Okay? Maraming movement o maangat, hindi dahil mabait sila, kundi lumabag sila. Sa dulo, hindi naman talaga wala para sa inyo. Pero ngayon, sinong pinagtatawa? Sinong kumikita? Kung ang tawa ay galing sa amin at ang pera ay napupunta sa inyo, hindi na yan simpleng comedy. Extraction na yan. Kakapalan ng muka, may balik yun. Pero ano nila yon, content nila yon, di ba? Okay. Pero hindi ganyan, hindi lang sa kundi sa totoong buhay. Get sa lahat, galingan nyo sana. Get mo na, baklan to. Oh, Michael. Naku. Okay. So I don't think there's something wrong here, diba? Sabi nila dito, mag-straightan. Okay, go ahead. Walang may inis. Actually, it's a very diba? May mga ganyan ng joke. Yung kunwari, straight sila, tapos ikakabe doon nila yung tapos magpapanggap silang sobrang gwapo na Kasi a lot of gays na pogi din, diba? Ito isa sa mga strength ng mga bakla kasi ang gagaling nilang pumorma, lalo na kapag nag-act sila na lalaki. Like, bro, I'm telling you, like, ako kasi wala akong fashion sense. So, kung makikita nyo ako sa labas, t-shirt lang, ito lang pormahan ko. Ayan. Diba? Humble lang tayo. Pero diba, it's a very common thing na. Masahin pa natin. Also need ng parang gender sensitivity. Siyempre, direct pag binasa nila itong caption. Husay pa sa nangyari, Rodina. Mahusay nga, mahusay. Grabe naman, sarap basahin, sis. Kaya tama naman yung sinabi niya diba? Pero it applicable sa lahat ng bagay, di ba? Kumare, mag-straightan, wala namang problema doon. That's your right, di ba? Maganda nga yun Di ba? So, ano bang take nyo dito mga kapatid?
Dapat bang itigil ng pagbakla-baklaan? O okay lang ito sa lahat ng bagay? Comment down below. And like, comment, subscribe. Ito lang muna sa akin para sa ngayon. Sa susunod ulit. Bye.